Si Kobe Bryant, isang legend ng Los Angeles Lakers, ay kilala sa kanyang hard work at dedikasyon, husay sa mid-range at syempre sa kanyang Mamba mentality. Si Stephen Curry naman ay kilala bilang greatest shooter of all time at si Curry ang sinasabing nagbago at nag-revolutionize ng basketball. At dahil pareho silang legend ay hindi maiwasan ang mga comparison. At ang ibang fans ay sinasabing mas magaling si Steph. Kaya susuriin natin ang kanilang mga stats, style ng paglalaro at ang epekto ng dalawang ito sa basketball. At aalamin natin kung bakit merong mga nagsasabi na mas magaling si Steph kaysa kay Kobe Bryant. Simulan natin sa career averages. Si Bryant ay may career average na 25 points per game. Samantalang si Curry ay may 24.7 points per game. Kahit si Kobe ang may mataas na career average, ay marami pa din ang nagsasabi na mas mahalaga dito ay ang efficiency. Si Curry ay may mas mataas na field goal percentage. Ipinapakita nito na si Steph ay mas efficient sa pag-score kaysa kay Bryant. Ang advanced stats tulad ng true shooting percentage ay nagpapatunay nito, kung saan si Steph ay may mas mataas na true shooting percentage na 62.2% compared sa 55.4% ni Bryant. At para sa akin ay kung scoring ang pag-uusapan ay dun ako sa mas efficient na player. Suriin din natin ang kanilang style ng paglalaro at ang epekto nito sa kanilang mga teams. Si Bryant ay kilala sa kanyang isolation plays at one-on-one na style, at ito ay naging effective sa maraming pagkakataon. Madalas din itong nagre-resulta sa paghe-heavy relying sa kanyang scoring, to the point na minsan ay nagiging disadvantage pa ito para sa kanila. Dahil alam na agad ng opponent nila na mostly si Bryant lang ang pupuntahan ng kanilang opensa, habang si Steph ay nagdala ng isang bagong dimension sa opensa ng basketball. Ang kanyang kakayahan na mag-shoot mula sa malayo ay umahatak sa mga depensa, na nagbubukas ng space para sa kanyang mga ka-teammate. Ang gravity ni Steph at ang kanyang kakayahan na makaapekto sa depensa kahit wala sa kanya ang bola ay nagbibigay ng malaking advantage sa kanyang team. Ito ay makikita sa tagumpay ng Warriors na nag-champion ng 4 times in 8 years. Ang influence ni Steph ay hindi lamang sa kanyang team. Binago niya ang paraan ng paglalaro ng basketball. Maraming kabataan ang nag-iensayo ng 3-point shooting dahil sa inspirasyon na dala ni Steph. Napilitan ng mga teams na mag-adapt sa laro ni Steph at pinili na mas maraming 3-point shooting sa kanilang opensa. Si Bryant naman ay nagbigay inspirasyon sa maraming players sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at hard work. At ang kanyang style ng paglalaro ay madalas itinutulad lang kay Michael Jordan. Kaya kung influence lang ang pag-uusapan ay kay Steph ako dito. Dahil sabi nga ng marami ay si Steph daw ang nag-change ng game. Mahalagang tignan din natin ang kanilang mga awards at achievements. Si Bryant ay nanalo ng 5 NBA championships, isang MVP award at 2 finals MVP awards. Si Steph naman ay may 4 na NBA championships, 2 MVP awards at isa dito ay unanimous MVP siya noong 2016. At meron din siyang isang Finals MVP award. Mas marami ang championships ni Bryant dahil may kakampi siyang dominanting center na si O'Neal. At kinikilala si O'Neal at kinukonsider na isa siya sa best center of all time ng NBA. Oo, si Steph ay meron Durant, pero mas magaling ba all time si Durant kaysa kay O'Neal? Ang 2 MVP awards naman ni Curry, lalo na ang unanimous MVP, ay nagpapakita kung gaano siya ka-dominate player sa kanyang prime years. Walang ibang player ang naging unanimous MVP. Kahit pa si Jordan at LeBron ay hindi naging unanimous MVP. Si Steph, Curry pa lang hanggang ngayon. At ang award na NBA Finals MVP ay si Curry pa lang din ang naging unanimous Finals MVP. Can you imagine if si Steph ang teammate ni O'Neal sa Lakers noon? At si Kobe ang magiging teammate nila Klay at Green? Magcha-champion pa din sila ng 4 na beses? Ang sagot ay, hindi natin alam. Ang alam ko lang ay sina Kobe at Steph ay mga legend ng basketball. Talagang may mga aspeto lang kung saan mas okay si Curry. Ang kanyang efficiency sa scoring, ang kanyang solid na epekto sa opensa,
at ang kanyang kakayahan na magbigay inspirasyon sa mga kabataan. Pero hindi din natin dapat kalimutan ang legacy ni Kobe Bryant. Ito lang muna para sa video natin ngayon. Mag-iwan ka na ng like at subscribe